Then after nun, sa baba of course ng ating head, ilalagay natin yung body. So dito natin ilalagay or this will be yung pinaka-body ng mismong page natin. So basically, dito natin ilalagay yung mga information na kakailanganin natin. Then, after nun, inside ng body natin, magkakaroon lang tayo ng H2 tag. So, H2 usually ginagamit siya para magpakita ng mga labels na with bigger size maliban sa mga paragraphs na meron tayo. So, example, ang nakalagay natin dito ay user information. So, kapag nag-reload tayo dito, mapapansin nyo, ma-add yung user information natin, pero mas malaki siya compare sa mga normal na mga text lang natin. Now, since user information siya, kakailanganin natin yung mga inputs. So, yung mga inputs na yan, ipapasok natin siya sa loob ng mga forms natin. So, ang gagawin natin, magkakaroon ka ng form dito. So, sa form natin, ang gagawin lang naman natin dito is maglalagay lang tayo ng mga input type. So, when we say input type or yung mga inputs natin, ito yung nagke-create ng mga fields. So, dito sa form natin, again guys, lalagay lang natin yung mga inputs natin. So, for example, ito ay para sa name. No? So, lalagay lang natin ay input. So, sa input natin, basically kapag nasa course ka ng ITCS or ng mga computer-related, when we say input, we all know na magre-receive tayo ng something galing sa user natin. And ang input natin, maglalagay tayo ng type dito. So, yung type, ito yung magde-decide kung anong klaseng input yung i-receive natin. Since name naman yung ilalagay natin, so lalagay na lang natin na text yung i-receive natin na input. And then, meron tayong name dito. So, yung name guys, ginagamit natin siya no, as attribute na nagbibigay ng name or identifier kung para saan yung mismong field na yon. So, for example, ang input type na ito ay text siya. So, lalagyan natin siya ng name or lalagyan natin siya ng identifier. And ang identifier niya is of course, name siya. Since para sa pangalan yung input field na to. Then, magkakaroon na lang tayo ng break line dito para ipakita lang na hindi sila magdidikit-dikit. So, run natin. So, mapapansin nyo, ito yung name na label. Ito siya. And then, ito yung input field natin. So, ito siya. Yung type niya ay text. So, nakakapag-type tayo ng text. And yung identifier niya is for name yung input field na to. Okay, so to continue guys, ang ating name ay meron na siya dito. Ang next naman natin, of course, name yan. Ito yung example lamang kung paano maglagay ng mga input field. So, yung next naman natin, let's say for example, mag-a-add tayo ng password dito. Then, kapag nag-reload tayo, lilitaw na yung password dito. Okay? Then, maglalagay lang tayo ulit ng input field dito. So, same thing lang yon. Pero guys, of course, since password yan, yung type natin, dapat ay magiging password din siya. Yan. And then, yung name natin, of course, for password siya. So, babalik ko lang siya sa text, no, guys. So, kapag binalik natin siya sa text, and then nag-type tayo, mapapansin nyo, naka-show yung mga characters natin. Pero kapag nilagay natin dito ay password, mapapansin nyo, naka-hide na yung mga characters. So, yun yung difference or importance na alam natin kung anong type ng inputs dapat yung nilalagay natin. Okay guys, so after ng password natin, maglalagay naman tayo ng email dito. So, again, kakopy lang natin siya ngayon. Then, paste na lang natin siya dito. So, since email to guys, so yung type natin, kailangan natin siyang palitan.
So, ang type natin, i-change natin siya into email para i-receive niyang email dito ay yung merong at later on. So, kailangan yung format ng email yung i-accept natin dito. So, sa name natin or sa identifier, kailangan natin siyang palitan. We will set it into email then. Okay? Then, next naman, after ng email natin, meron tayong age. So, sa age natin, again, copy lang natin siya. Papansin nyo, nag-age na tayo dito and then lalagyan natin ng input. Lilitaw na yung input natin dito. Now, since age yan, yung type natin, need natin siyang palitan ng number. And then, sa identifier naman natin, we will change it into age. And then, next naman, of course, birthday. Example. And then, papansin nyo, eto na yung birthday natin. Then, kakopy natin siya. Paste. So, sa birth date, guys, papalitan lang natin siya ng date. Kasi birth date yan. Then, sa identifier natin, birthday ang ilalagay natin. Tapos, we can set then, guys, for example, yung favorite color niya. So, sa favorite color natin, guys, again, meron tayong input type din dito. Yan. So, for example, yung type natin, isa-set natin siya into color. Then, of course, papalitan natin to ng color para sa identifier natin. Okay, so, papansin nyo ngayon, so, yung birthday natin, date siya. So, pwede natin siyang gawin na ganito. Okay, and then yung favorite color natin, eto. So, nakakapag-change tayo ng color na RGB natin.